Sabi nga nila masusubok lamang ang pagmamahalan ng dalawang taong nag-iibigan kung naranasan at nalagpasan na nila ang napakaraming pagsubok sa kanilang buhay. Pero hanggang saan nga ba ang katatagan ng isang taong nagmamahal kung walang paliwanag sa pinakamalalaking katanungan na pwedeng sumira sa nagsisimula pa lamang sana nilang buhay mag-asawa? At paano naman kaya kung ang pinakaminimithi mong pamilya ay siya palang magiging dahilan ng iyong tuluyang pagkawasak? High school pa lamang ay hindi na mapaghiwalay ang magkaibigan na si Alex at Jennifer. Bukod kasi na parehas silang mga top student sa kanilang klase, ang kanilang mga pamilya ay malapit din sa isa't isa. Magkalapit nga lamang din ang kanilang bahay kaya naman halos lumaki na sila ng magkasama. Ngunit sa pagtanda nila ay may napagtanto silang isang bagay na talaga namang matagal lang binubulong ng kanilang mga puso at isipan. Ito ay ang pagmamahal na matagal na nilang nadarama kapag kapiling ang isa't isa. Kaya naman bago pa sila tuluyang magkolehiyo, naglakas loob na si Alex na aminin kay Jennifer ang tunay niyang nararamdaman sa babae. Natatakot man siya na baka ito na ang pagsisimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay o di naman kaya ay pagsisimula ng pagkasira ng kanilang pagkakaibigan na matagal iningatan ng isa't isa. Ngunit nanatili siyang matapang. Bahala na. Basta ang mahalaga ay maamin ko sa kanya na matagal ko na siyang gusto. Siya ang babaeng tinitibok ng puso ko. Yon ang mga katagang binitawan ni Alex habang pinapalakas niya ang kanyang kalooban at nakaharap siya sa salamin na kinakausap ang kanyang sarili. Araw na ito ng kanilang graduation. At sa wakas, matapos ang 6 na taon nilang pagsusumikap sa high school, ngayon ay gagraduate na sila ng senior high school na mayroong mataas na karangalan. Bilang si Alex ang tinaguriang hindi lamang pinakamatalino sa kanilang klase, kundi sa kanilang batch rin, kaya naman siya ang naatasan na magkaroon ng speech of honor para batiin ang mga bisita, mga panauhin at kapwa niya magsisipagtapos sa araw na iyon. Kinakabahan man si Alex, pero hindi sa dahilan na iniisip ng marami, kundi gusto niya kasing gamitin ng pagkakataon na iyon na tumayo sa entablado at sa kanyang speech ay aaminin niya sa babaeng si Jennifer ang kanyang totoong nararamdaman. Bago pa man ang araw ng kanilang graduation ay tagumpay niya nang naipasa ang kanyang speech na sasabihin niya sa entablado sa kanilang paaralan. Na-approve naman ito ng eskwelahan. Ngunit ang hindi nila alam ay may idadagdag pala si Alex sa speech na iyon na talaga namang gugulantang sa lahat. Sigurado ka ba dyan, Alex? Baka pagalitan tayo ni Ma'am pag ginawa mo yan. Pagbababala ng kaibigan ni Alex na si Mark noong aminin ni Alex ang plano niya para sa araw ng kanilang graduation. 1 linggo bago ang nakatakdang araw. Bahala na. Gagraduate na rin naman tayo, pare. Hayaan ko na to. 1 beses ko lang to pwedeng gawin sa buong buhay ko kaya kailangan ko talagang paghandaan. Wika naman ni Alex habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa determinasyon. Damang-dama ni Mark ang pagmamahal na nararamdaman ni Alex sa babaeng si Jennifer. Ngunit nag-aalala pa rin naman siya para sa kanyang kaibigan. Alam ko naman pre na matagal mo nang gusto si Jennifer. Wika ni Mark sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ngayon ko nga lang to sinabi sa'yo. Tumawa naman si Mark sa sinabi ng kaibigan niya. Simula nung high school ka, sino best friend mo bukod kay Jennifer? Napatahimik si Alex sa sinabi ng kanyang kaibigan at napatingin dito. Ikaw lang naman, sagot niya. O see, ako lang naman yung best friend mo, Alex. Bukod kay Jennifer kaya sa loob ng 6 na taon sa tingin mo hindi pa kita ganun kakilala. Sa tuwing tumatawa ka kasama si Jennifer, iba yung mga ngiti mo, iba yung mga titig mo sa kanya. Doon pa lang nararamdaman ko na matagal mo na siyang gusto. Napataas naman ang mga kilay ni Alex nang sabihin ito ng kanyang kaibigan. Matagal mo na palang nararamdaman loko ka, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit hindi mo man lang ako tinanong o kinumpronta?
Alam mo naman na hindi naman kita pagsisinungalingan, di ba? Wika ni Alex. Maya-maya pa ay tinapik siya sa balikat ng kanyang kaibigan na si Mark. Kilala mo rin naman ako, Alex. Ayoko namang mga ilam sa mga personal na bagay na iniisip mo. Mas mabuti nang ikaw na yung kusang magsabi sa akin kaysa magmukha akong tsismoso. Ganun kita nire-respeto. Seryosong saad ni Mark, na nagdulot para matawa si Alex. Dahil ito lamang ang kauna-unahang pagkakataon na makita niyang ganito kaseryoso ang kaibigan niya. Pero seryoso pre, good luck sa graduation natin. Paghandaan mong mabuti. At sana lang maging maganda yung resulta ng gagawin mo. Pagpapalakas pa ng loob ni Mark. Dumating na nga ang araw ng kanilang graduation. 5 minuto na lang ay tatawagin na si Alex sa entablado para isagawa ang kanyang speech bilang siya ang valedictorian ng kanilang batch. Diyos ko, tulungan niyo po ako, palakasin niyo po yung loob ko. Taimtim na pananalangin ni Alex habang nasa tabi niya naman si Jennifer na salutatorya ng kanilang batch. Huy, Alex, okay ka lang ba? Ilang beses mo nang ginawa to. Sa loob ng 18 taon, ilang beses ka nang nagsalita sa entablado. Huwag mong sabihin sa akin na ngayon ka pa kakabahan. Wika ni Jennifer sa kaibigan niyang si Alex na may halong pang-aasar. Hindi naman nakasagot kagad si Alex sa kanya dahil sa lakas na rin ng tibok ng puso niya. Sobrang kabado talaga siya. Hanggang maya-maya pa ay narinig na nga ni Alex ang pagtawag sa kanyang pangalan. Pagkatayo niya ay binigyan siya ni Jennifer ng isang nakalulokong ngiti. Sabay sabing, "Good luck, Alex. Proud ako sa'yo." Nang sabihin niyo ni Jennifer ay lalo lamang lumaki ang kaba na nararamdaman ni Alex. Tila ba'y gusto niya na lamang magpalamon sa lupa habang dahan-dahan siyang naglalakad paakyat ng stage. Pagkalagay niya ng mga papel sa harapan niya upang basahin ang kanyang speech, tumingin siya sa mga tao, mga bisita at mga opisyal na naroroon. At ang huling tinignan niya ay si Jennifer na mayroong napakalaking ngiti sa kanyang labi. Nakita pa niya si Jennifer na bumukas ang mga labi at mahinang bumulong ng mga katagang, "Good luck, Alex." Kaya naman, isang malalim na paghinga ang ginawa ng lalaki, sabay labas sa kanyang ilong. Magandang umaga sa inyong lahat. Para sa mga hindi nakakaalam, ako po si Alex Valdelomar, ang valedictorian ng batch 2017-2018. Napakaraming mga pagsubok ang pinagdaanan ng mga estudyanteng nakahupo sa harapan ninyo ngayon. At lahat ng yon ay nalagpasan namin sa tulong ng mga guro namin na hindi nagsawang tulungan kami. Kaya naman mula sa aming principal hanggang sa mga guro at hanggang sa mga pinakamaliliit na tauhan dito sa paaralan, mga janitor, mga hardinero at maging yung mga taong nasa kantin. Maraming salamat po sa inyo. Pinadali niyo po yung buhay namin para mas maging masaya ang high school life namin. At kung hindi po dahil sa inyo, wala po kami dito ngayon. Pero higit sa lahat, pinagpapasalamat ko rin sa aking mga magulang na patuloy akong sinusuportahan at binibigay ang mga pangangailangan ko para patuloy akong makapag-aral at magawa ko ang mga pangarap ko sa buhay. Ma, Papa, para sa inyo to. Ito ang unang bahagi ng speech ni Alex at ang mga sumunod niyang sasabihin ay isang bagay na talaga namang hindi inaasahan ng lahat. Pero bago ko po ipagpatuloy ang speech ko na ito, pasensya na po kayo ma'am, pasensya na po kayo sir, kung wala po ito sa naipasa ko. Pero gusto ko rin gamitin ang pagkakataon na ito para pasalamatan ang best friend ko, si Jennifer. Salamat Jennifer, dahil simula elementary, ikaw ang naging determinasyon ko para makapag-aral. Nang marinig ng babae na sabihin ni Alex ang kanyang pangalan, namula ang kanyang mga pisngi at nanilaki ang mga mata niya sa gulat habang tinititigan siya ni Alex na nakatayo mula sa entablado. Jennifer, dahil sa'yo nag-aaral ako ng mabuti kasi sa totoo lang sa loob-loob ko, ayokong malamangan mo ko. Pero kung ako ang tatanungin, hindi alam ng mga guro, kaklase at mga kaibigan natin na ang lamang ko lang sa'yo ay sipag. Pero kung purong talino lang ang ating pagbabasihan, walang-wala ako sa'yo.
Kaya pasalamat na lang din siguro ako at pinanganak kang matalino pero medyo hindi masipag. Nagtawanan ng mga bisita sa sinabi ni Alex. Pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit ako nag-aaral ng mabuti. Gusto kong patunayan sa mga magulang ko na ikaw, Jennifer, ang nagsisilbi kong inspirasyon at ikaw rin ang dahilan kung bakit gusto kong magkaroon ng isang magandang kinabukasan. Gusto kong magkaroon ng mapapatunayan sa iyo. Kaya naman, dahil ito na ang una't huling beses na tatayo ako sa entabladong ito bilang class valedictorian, Jennifer, gusto kong aminin sa iyo ang ilang taon ko nang nararamdaman. Alam ko na pwede itong makasira sa ating pagkakaibigan. Pero Jennifer, gusto kita. Mali. Mahal kita, Jennifer. Ilang segundong katahimikan ang namutawi sa kapaligiran nang sabihin at isingit ni Alex ang mga katagang ito sa kanyang speech. Samantalang si Jennifer naman ay hindi alam ang kanyang gagawin. Nakatitig lamang siya kay Alex habang halos kasing kulay niya na nga ang isang kamatis dahil sa pamumula ng kanyang pisngi. Sa kabutihang palad naman ay hindi pinagalitan ang lalaking si Alex ng kanyang mga guro dahil sa kanyang sinabi. Sa katunayan nga ay kinongrats pa siya ng mga ito dahil sa pagpapakita niya ng katapangan. Pagbaba ni Alex sa stage at tumabi na ulit siya kay Jennifer, hindi nila halos kayang tignan ang isa't isa. Walang gustong magsalita at natapos nga ang seremonyang iyon nang hindi na sila tuluyang nakapag-usap pa. Pre, dapat pala hindi ko na ginawa yun. Hindi na ako kinakausap ni Jennifer. Anong gagawin ko? Wika ni Alex sa kanyang kaibigan na si Mark nang makapag-usap sila pagkatapos ng graduation sa bahay ng kanyang kaibigan. Ewan ko. Hindi ko rin inaakala na magiging ganoon yung reaksyon ni Jennifer. Pero babae naman siya pre. Bigyan mo lang siya ng konting oras para makapag-isip-isip. Tapos sigurado akong kakausapin ka ulit nun. Pagpapalakas ng loob ni Mark sa kanyang kaibigan na si Alex. Ngunit nagkakamali silang dalawa. Dahil pagkatapos ng kanilang graduation, hindi na ulit nagkaroon pa ng pagkakataon si Alex at Jennifer na makapag-usap. At nalaman na lamang ni Alex na lilipat na pala ng bahay si Jennifer upang sa probinsya makapag-aral ng kolehiyo. Kailangan niya na rin kasing bantayan at alagaan ang kanyang magulang na may sakit doon. At dahil nga dito, tuluyan nang nasiraan ng loob si Alex. Kaya naman hindi na ulit siya naglakas loob pa, ni padalhan man lang ng mensahe ang kanyang matalik na kaibigan na si Jennifer. Muli lamang magtatagpo ang kanilang landas. Makalipas ang 4 na taon. Noong mga pagkakataon na ito ay nasa 5th year na si Alex ng kanyang pag-aaral sa kursong arkitektura nang mabalitaan niya na umuwi na si Jennifer sa kanilang lugar dahil tuluyan ng namayapa ang may sakit niyang magulang sa probinsya. Kaya naman napili niya na lamang muna na manatili sa bahay ng tita niya kung saan naman nakatira malapit sila Alex. Bilang matagal na panahon na rin naman ang nakalipas noong umamin si Alex sa babae, sa muling pagkakataon, naglakas loob siya na kamustahin ang kanyang kaibigan. Na kung saan, sa mga pagkakataon na ito ay gusto niyang makita si Jennifer bilang kaibigan, hindi sa kung anumang dahilan. Kaya naman pagsapit ng alas 8, pagka-uwi ni Alex sa kanilang lugar, agad siyang nagluto ng ibibigay kay Jennifer. At lumabas sa kanilang bahay, naglakad siya ng nasa 2 minuto hanggang sa makarating na nga siya sa bahay nila Jennifer. Sobrang lapit lang talaga nito sa kanila. Okay Alex, ang kailangan mo lang gawin, kakatukin mo siya. Hindi ka naman umaasa sa kahit ano paman. Kahit mabalik lang yung dati niyong pagkakaibigan. Pakikipag-usap ni Alex sa kanyang sarili habang nakatayo sa harapang pinto ng bahay nila Jennifer. Pero bago pa nga siya makakatok ay bigla nang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Jennifer. Isa na ngayong magandang dalaga si Jennifer. Pero ang kislap ng mga mata nito, ang porselanang kutis ng balat nito, at ang kulay rosas nitong labi ay naroroon pa rin. Mas lalo pang ang gumanda. Kaya naman saglit na napatulala si Alex. Hindi alam ang kanyang sasabihin. Jennifer, nabalitaan ko kay mama na umuwi ka daw dito.
Gusto ko lang magbigay ng pakiramay sa'yo dahil namatay na sila tito at tita. Namatay yung mama papa mo. Ito pala, dala ko tong ulam para sa'yo to. Sana magustuhan mo. Long time no see. Masaya akong nakita kita ulit. Nauutal pang wika ni Alex sa kanya. Tahimik lamang si Jennifer habang tinitignan ang ulam na niluto ni Alex. Oh Alex, ikaw pala. Tara, pasok ka dito. Malumanay na pananalita nito. Ha? Sigurado ka ba? Hindi ba ako nakakaistorbo? Nang sabihin nito ni Alex ay tinignan siya ng masama ni Jennifer. Araw-araw ka nga nandito dati yung bata tayo tapos ngayon sasabihin mo yan. Huwag ka nang maarte, pumasok ka na. Masungit na wika ng babae. Hindi man maintindihan ni Alex kung bakit nagsusungit sa kanya si Jennifer. Masaya naman siya dahil tila ba bumabalik na ang dati nilang pagsasama. Nakita ni Alex sa loob ng bahay ang tiyahin ni Jennifer. Magandang gabi po, tita. Oh, Alex! Ngayon ka lang ulit nakapunta dito ah. Ang tagal na rin ng panahon simula yung huli kang tumambay dito. Well, di naman kita masisisi dahil wala dito si Jennifer pero namiss ko yung lagi kayong nagbabanding dito sa sala ko. Ngiting bati ng tita ni Jennifer na si Marie. Oo nga po tita ang tagal na po. Sagot naman ni Alex. Alam mo yan si Jennifer, lagi niyang tinatanong kung pupunta ka daw ba dito. Wala naman ako mabigay na sagot kasi kalimitan na lang talaga kita nakikita. Lalo na noong simula nung pumasok ka sa kolehiyo. Nang sabihin nito ni Aling Marie, nanlaki ang mga mata ni Alex at napatitig siya kay Jennifer. Tita, ano po bang sinasabi niyo? Huwag niyo sabihin sa kanya yun. Pagsusungit ni Jennifer sa kanyang tiyahin. Nanlaki naman ang mga mata ng tita niya na para bang may nasabi siyang mali at humingi ng patawad. Iniwan niya na lamang silang dalawa na nakaupo sa sala. Totoo ba yun, Jennifer? Hinahanap mo ako sa tita mo? Matapang na pagtatanong ni Alex. Ano naman kung hinahanap kita kay tita? Normal lang naman yun kasi ang tagal nating naging magkaibigan. Pagkatapos ng graduation, hindi mo na ako kinausap. Ano gusto mong maramdaman ko? Aamin-amin ka tapos biglang ayaw mo na ako makita o makausap. Kahit yung pag-alis ko dito, hindi man lang kita nakita. Anong klaseng lalaki ka? Galit na wika ni Jennifer. Naguluhan naman si Alex sa kanyang sinabi. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naghihintay nga akong kausapin mo ako kasi, di ba yung ginawa ko sa graduation, umamin ako sa iyo. Kaya parang naghihintay ako ng sagot mo. Nagugulo ang wika naman ni Alex sa kanya. Anong naghihintay? Pagkatapos nun, hindi mo na nga ako kinausap Kung kinausap mo ako, di sana nakakuha ka ng sagot mo. Paglarason naman ng babaeng si Jennifer. Lumalabas kasi na walang kamalay-malay ang dalawa na naghihintayan lang pala sila. Ngunit lumipas ang 4 na taon bago ito nalinawan. Saglitan silang napatahimik. Maya-maya pa'y nagsalita na si Jennifer. Oh, ano ngayon? Nawala na ba yung nararamdaman mo sa akin yung sinabi mo sa graduation? Naiintrigang wika ng babae na para bang gusto niyang malaman kung meron na bang kasintahan ngayon si Alex. Tumawa naman si Alex sa kanya. Ano ka ba? Kung tinatanong mo kung may girlfriend ako ngayon, wala. Siguro hinihintay nga kita Simula nung graduation, pakiramdam ko, malaki na yung trauma ko sa rejection. Kaya hindi na ako sumubok pa sa ibang babae. Bukod dun, ayaw ko naman pag sinungalingan yung sarili ko. Mas mabuti nang hintayin kita kaysa makasakit ako ng iba. At makalipas ang 4 na taon, simula noong umamin, ang lalaking si Alex sa kanyang kaibigan sa kanilang graduation ay saka lamang nagkaroon ng pagkakataon ang kanilang relasyon na sumulong. At makalipas ng ilan pang mga linggo ay tuluyan na silang naging opisyal na naging magkasintahan. Mabilis na lumipas ang mga taon. Ngayon ay isa ng ganap na arkitekto si Alex, kung saan ay ginugugol niya nga ang mga oras niya para mas lalo pang mahasa ang kanyang skill at para syempre mabigay na rin ang buhay na pinapangarap niyang maibigay sa kasintahan niyang si Jennifer. Makalipas ang 2 taon, napagpasya nilang dalawa na magpakasal na at bumuo ng isang masayang pamilya.
Ngunit dito pa lang pala sila susubukin ng tadhana. Dahil bukod sa nahirapan si Alex at Jennifer na magkaanak, dahil na rin sa hindi sila compatible sa isa't isa, ay magkakaroon ng isang napakalaking revelasyon nang malaman nilang buntis na si Jennifer. Mahal! Mahal! Tingnan mo yung piti ko! Sigaw na wika ni Jennifer isang umaga habang nag-aalmusal sa baba ng bahay nila ang lalaking si Alex. Ano? Anong lumabas? Na-excite naman na wika ni Alex at doon ay pinakita na ni Jennifer ang positive niyang pregnancy test. Napatalon silang dalawa sa kagalakan nang malaman nila na tuluyan at tagumpay na ngang nagdadalang tao ang babaeng si Jennifer. Sabi naman sa'yo mahal eh, huwag lang tayong sumuko, siguradong ibibigay ito sa atin ng Diyos. Masayang wika ni Alex habang may higpit na niyayakap ang kanyang asawa. Bilang pareha kasi sila ni Jennifer na nag-iisa lamang na anak, gusto nilang bumuo ng isang masayang pamilya. Gusto nilang magkaroon ng maraming anak para mas maging masaya ang kanilang tahanan. Ngunit nang magpatingin sila sa doktor, ay hindi nila inaakala ang magiging resulta ng kanilang check-up. Mr. and Mrs. Valdelomar, alam ko po na ito ang kauna-unahang pagbubuntis ninyo. Kaya naman dadahan-dahanin ko kayo sa balitang nalaman ko sa ginawa nating check-up sa inyo. Mrs. Jennifer, hindi lang po isa yung anak ninyo. May kambal po kayo. Pagpapaliwanag ng doktor. Nanlaki naman ang mga mata ni Jennifer at Alex at nagkatinginan sila sa isa't isa. Kambal? Sabay nilang sabi. Pagkatapos ay hindi maiwasan ni Jennifer ang maiyak habang pinupunasan naman ni Alex ang kanyang mga luha. Hindi ako makapaniwala, mahal, na dobling biyaya yung matatanggap natin. Saad ni Jennifer habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi rin naman na maitago pa ni Alex ang kagalakang kanyang nararamdaman. Inalagaan ni Alex ang kanyang asawa sa lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ng kanyang trabaho ay sinisigurado niya na mabibili niya ang lahat ng mga pagkain na kinikailangan ni Jennifer para sa kanyang pagbubuntis. Maraming mga panahon na wala lagi si Alex sa kanilang bahay. Ngunit buo naman ang tiwala niya sa kanyang asawa na si Jennifer na wala itong gagawin na masama o di naman kaya ay mga bagay na pwedeng makasira sa kanilang relasyon. Ngunit ang bagay na ito ay tuluyang masusubok sa araw ng kapanganakan ng babae. Matapos kasi ang 9 na buwan nilang paghihintay, sa wakas ay dumating na ang oras kung kailan makikita na nila ang dalawang bata na hindi lamang magpapabago sa kanilang buhay, ngunit halos sisira din sa pamilyang inuumpisan pa lamang nilang buuin. Pagkalabas ng unang bata ay nakita nila na isa itong lalaki na mayroong napakaputing balat. Agad nilang napagtanto na nagmana ito sa kanilang mag-asawa dahil maputing lalaki si Alex at ganon rin naman ang babaeng si Jennifer. Ngunit nang lalabas na ang pangalawang bata, halos mabitawan ni Alex ang pagkakahawak niya sa kamay ng kanyang asawa dahil malayong malayo ang itsura nito sa unang bata na lumabas. Meron itong napakaitim na kulay ng balat at halos hindi rin magkamukha ang bata. Jennifer, anong ibig sabihin nito? Seryosong wika ni Alex habang tinitignan ng dalawang bata sa harapan niya. Nanghihina naman si Jennifer galing sa kapapanganak, kaya naman napagdesisyonan muna ni Alex na lumabas ng kwarto habang sinusubukan na intindihin ang kanyang nasaksihan. Hindi maaari. Huwag mong sabihing nagloloko sa akin si Jennifer. Ito ang gumugulo ngayon sa utak ni Alex habang nakahawak ang dalawa niyang kamay sa kanyang ulo. Hindi alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Dahil ayaw niya rin naman may stress ang kapapanganak niya pa lamang na asawa, ay pinagbigyan niya muna itong makarecover. Tinawagan niya muna ang mga magulang niya upang ito ang magbantay kay Jennifer hanggang malakas na nga ito at pwede nang makauwi sa kanilang bahay. 3 mga linggo ang lumipas. Tuluyan naman ang nakarecover ang babaeng si Jennifer mula sa kanyang pagpapanganak. Ngunit unti-unti nang nagkakaroon ng lamat ang kanilang relasyon. Nararamdaman na niya ang paglamig ng asawa niyang si Alex sa kanya. At alam niya na dahil ito sa magkaibang kutis ng balat ng kanyang anak.
Alex, kung iniisip mong nagloloko ako, nagkakamali ka. Ito ang matatag na wika ni Jennifer. Ginugol ko ang buong buhay ko para pagsilbihan ka. Sinuportahan kita sa lahat ng mga ginagawa mo. Hindi ako magkakaroon ng oras para lokohin ka pa. Ngunit nanatili lamang natahimik si Alex na para bang hindi niya naririnig ang sinasabi ng kanyang asawa. Alex, tumingin ka nga sa akin. Linawin mo nga sa akin, ba't nagkakaganyan ka? Dahil sa magkaibang kulay ng balat ng anak natin? Sigurado naman akong may paliwanag dito. Sa mga pagkakataong ito ay lumingon na si Alex. Anong paliwanag, Jennifer? Na magkaiba yung tatay ng dalawang yan? Na sa mga panahon na nagpapakahirap ako sa trabaho at late na akong umuwi ng pesteng bahay na to, may ibang tumitira sa'yo? Yun ba ang gusto mong sabihin? Nang sabihin na yun ni Alex ay nandilim na ang paningin ni Jennifer sa kanya. Sabay sampal ng malakas dito. Walang hiya ka, Alex. Napakawala mong kwentang lalaki. Ang kapal ng mukha mo para isipin gagawin ko yan. Ang kapal-kapal mo. Pag-iyak ni Jennifer, sabi diretso sa kanilang kwarto upang kunin ang mga gamit niya, maski ang mga gamit ng kanilang mga anak. Saan ka pupunta? Agad na tanong ni Alex. Ngunit hindi na siya pinapansin pa ni Jennifer. Nagpatuloy na lamang ito sa pag-impake nang hindi tinitignan ng kanyang asawa. O sige, umalis ka. Patunayan mo sa akin na tama ako. O gawin mo yung gusto mo. Isama mo yung anak mo sa labas. Pero yung isa, akin yun. Akin yung anak ko. Ilang mga minuto pa ang makalipas ay tuluyan nang nakaalis si Jennifer sa kanilang bahay. Sinunod niya ang kagustuhan ni Alex. Iniwan niya ang batang may mas maputing balat sa kanyang asawa at dinala ang maitim na anak niya pauwi sa kanyang tiyahin. Ilang mga linggo pa nga ang lumipas at dito na unti-unting nakakadama ng kalungkutan si Alex. Namimiss niya na ang kanyang asawa at nakokonsensya siya sa mga binitawan niyang salita dito noong huli silang makapag-usap. Habang tinititigan niya ang isa niyang anak na iniwan sa kanya ni Jennifer, hindi niya mawaglit sa kanyang isipan na kamukhang kamukha ito ng namayapang nanay ni Jennifer. At doon biglang pumasok sa kanyang isipan na ang isa pa nilang anak na may morenong balat ay kamukha naman ng namayapang tatay ni Jennifer. Ibig sabihin ba nun? Hindi talaga niya ako niloloko? Unti-unti nang napagtutugma ng lalaki ang mga impormasyon na kailangan niyang malaman. Kaya naman tinawagan niya na ang kaibigan niyang si Mark upang kumpirmahin ang kanyang iniisip. At dito ay isang revelasyon ang tuluyang magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Anong ibig mong sabihin? Posibleng anak ko silang dalawa? Ignoranteng tanong ni Alex sa kaibigan niyang si Mark nang sabihin nito sa kanya na posible talagang magkaroon ng magkaibang kulay ng balat at itsura ang kambal kahit na sabay pa silang ipanganak. Hindi mo na ba naaalala yung pinag-aralan natin about sa genetics noong high school? Ikaw pa naman yung pinakamatalino sa batch natin tapos hindi mo alam. Saad ni Mark sa kanya na ngayon ay isa nang ganap na doktor. Time-team namang nakikinig lamang sa paliwanag niya si Alex. Pwede talagang hindi magkamukha yung kambal. Tinatawag ang kondisyon na yun na dysgotic twins o kaya fraternal twins. Mahabang paliwanag pero ibig sabihin lamang nun ang nangyayari ay dalawang egg cell ang pinasok ng dalawang sperm. Kaya paglabas nila magkaiba yung itsura nila, nabuo sila sa dalawang magkaibang egg cell. Tapos doon naman sa kutis ng balat nila, maraming mga factors kung bakit nangyayari yun. Pwedeng dahil sa kapaligiran o di naman kaya ay dahil sa genetics. Pero yung mga ganyang kondisyon, normal lang talagang nangyayari yan. Gusto mo magpa-DNA ka muna para masigurado ka. Pero ako, sigurado akong anak mo yung dalawang yan. Napakalabong magkaiba ng tatay yung isang kambal. You know better than this, Alex. Sana, maayos mo pa yung pamilya mo. Dahil sa bagong impormasyon na nalaman ni Alex, agad niyang tinawagan si Jennifer at nanghingi dito ng tawad. Ipinangako niya na mas magiging mabuting asawa na siya. Ginawa niyang lahat, nagtrabaho at nagsumikap siya upang may balik ang tiwala ni Jennifer sa kanya. At makalipas ang 10 buwan na panunuyo sa kanyang asawa, tuluyan nang nanumbalik ang kanilang relasyon.
Pinatunayan naman ni Alex na nagbago na siya. At ngayon nga ay buong-buo na ang tiwalang ibinibigay niya kay Jennifer. Pasensya ka na sa mga nangyari sa buhay natin. Kahit ako, hindi ko naman ini-expect yun eh. Wika ni Alex sa kanyang asawa habang magkahiga sila ng magkasama at natutulog naman sa tabi nila ang kambal nilang mga anak. Huwag kang mag-alala. Isa yon sa mga bagay na magpapatibay sa relasyon natin. Bukod pa doon, wala rin akong pinagsisisihan. Ang cute ng mga anak natin. Sila ang dahilan kung bakit kailangan nating magpatuloy. Sagot naman ni Jennifer sabay halik sa asawa niya. At ngayon nga ay masaya at magkasama nilang pinapalaki ang magkambal nilang anak na pareha nilang pinapakitaan ng pagmamahal at pag-aaruga sa kabila ng magkaibang kulay at kutis ng kanilang mga balat. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.